Subukan nating mag-camping sa isang abandonadong minahan sa Benguet. This time, 4 wheels naman ang gamit natin. Gaano nga ba kahirap ang ruta papunta dito? Kakayanin ba ng mga maliliit na sasakyan? Ano-ano ang mga babayaran? At gaano nga ba kalamig ang klimang dapat nyong paghandaan? Lahat ng yan, bibigyan natin ng kasagutan sa ating 4-wheel adventure na hindi na natin patatagalin pa. Kung tipid trips ang hanap mo, tara sumama ka sa aming kwento. Okay, magpapaliwa. Wala mo yung tawag dito. Welcome sa Istokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Gagi, lumusot ka. Paano yan? Wait lang, lagyan natin ng kwan. Ay, nako. Wait lang, lagyan ko lang bato direct. Teka lang, sabi ko lang sa kanan yan. Ang galing. Mga kaibigan, kasama ka na naman ng idol ko. MJS Adventures! Dalawa na kami ngayon dahil may pasok ngayon weekdays. Kailangan nating lumagari. Kaya dito na naman tayo sa Benguet. Kasi kinailangan ko sundo ito si MJS Prinsesa kasi yan, pa-chicks. Oh my God! Ang ganda nun. Parang si Jesus Christ lalabas. Saan tayo direct? Ha? Asan ka ba pupunta? Titignan ko lang itong ano. Ano ko yan Hindi, meron pa doon. Tignan mo nga yan Saan? Hindi ba nakaka-amaze yan? Ano, direct? Kung magpalipad na tayo ng drone. Palipad ka na! Meron ako. May bagong drone si Idol! Uy! Congrats free! Nice mo na? Minute 3! Tapos, yung controller. Uy! Apaka-angas! Congratulations, MJS! Meron na siya magandang drone. Si Rato nung binili niya. Tapos siya lang ang nagayos. Ganyan kadiskarte ang ating MJS Adventures. Congrats, bro. Ay! Palipad ka na. Dahil may trellis sa ligan doon. Sagutin ko lang yung nagtanong tungkol sa gamit nating diopter or macro lens for Ace Pro. Ito yung dahilan kung bakit meron kayong nakikita ang blurred background kahit na naka-action camera tayo. Tignan nyo Yan, napakabilis niya lang i-install. Ayan. So, bumili ako niyan kasi pag action cam at nakalapit ka masyado sa lens, blurred ka pero nakafocus yung background. Purpose ko niya talaga ay ilapit yung focusing distance para nakafocus ako. Byproduct na lang niya yung blurred background. Hindi nga lang siya magandang gamitin sa super wide kasi makikita niyo dito sa edge. May ano siya, may vignette. So sa linear lang siya maganda. Stop lang tayo para mag-shopping ng ating kakainin. Hindi ako naghanda ngayon ng baon. At dahil marami kayong sinuggest na mga masasarap na dishes na pwede nating gawing ulam. Yan, nagdesisyon ako na hindi ko sila lulutuin. May gusto kong lutuin matagal na. Ito, laging niluluto ng mama ko pag uwi niya from Malaysia kasi siya dati sa Malaysia. Nangamuhan. Malaysian dish. Hindi ko alam kung ano yung tawag pero sarap na sarap ako lagi. Papatikin ko sa inyo. Papakita pala, hindi nyo matitikman.
hatid. Anong oras na, pre? 6:44. 6:44. Tapos mga ano pa to? Siguro 45 minutes. Mabilis pag sa motor. Pero dahil sakit tayo tapos di pa tayo naka-off-road tires. Bagal lang tayo dito. Although meron namang ano to, part na sementado. Haba-haba din. Siguro kalahati ng route. Sementado, kalahati. Off-road. At kung kaya ng sedan, ngayon natin malalaman. Feeling ko kaya, basta dahan-dahan lang. Hindi mo siya ganun ka lalalim yung mga lubak eh. At hindi ganun kalalaki yung mga batong na pusti sa lupa. At karating lang natin. Parang ilan kayo? Marami? Hindi, dalawa lang kami. Pwede na kaming doon pumesto. Saan? Diyan. Pwede naman. Buti na lang di ka pa umakyat. Hindi, umakyat sana ako pero Oh. may nagabayang kanina. Hindi sila ano? Ano ako umakyat pero babalik din pa ako dito. Hindi sila overnight. Hindi. Malamig na. Wala pa naman akong dalang jacket. Buti dala ko yung ating thermal sleeves. Saan ba yun? Kanina may nadaanan kami mga papyrus. Papyrus pala tawag doon. Yung ginawang tsaan ni Dos sa sa may Kapangan. Namiss ko yung lasa niya kaya kumuha kami. Kung si Junel lang pala kumuha. Dahil gutom na ako, mabilisang dinner dish lang tayo. Piprito lang ako ng itlog. Pero may something special pa rin kasi gumawa ako sa bahay ng chimichurri. This time, cilantro yung ginamit ko. Hindi parsley. At di ko pa siya tinitikman. So, ngayon ko lang siya matitikman pag kakain na tayo. Tingnan natin yung pagkakaiba niya sa parsley. Tingnan natin ang windshield para ma-deflect sa atin yung init. Oo nga pala, nung nakaraan mahilig na magluto ng cake. Lagi silang natututong kasi nga medyo rocket stove tong natin camping stove So pumili ako ng stainless mesh. So ang siste, papatong mo siya dito tapos i-distribute niya yung heat para hindi siya concentrated sa isang lugar at hindi ganun kalakas. Malalaman natin sa mga susunod dahil wala ako ngayong balak magluto ng cake. Pero mukhang effective naman siya. Legit na effective yung stainless mesh kasi tagal maluto nung itlog kahit malakas yung apoy. So ibig sabihin, pwede ko talaga siyang magamit sa mga pagkain na kailangan low heat cook. Kahit gamit nating stove ay parang rocket stove. Kailangan ko maghakot ng panggatong at bukod sa nilalamig ako kailangan natin pakuluan na matagal yung baboy para dun sa ulam natin
Ngayon ko ba lulutuin yun? Hindi, pakukuluan ko na lang. Tapos bukas ko lulutuin ng maayos. Kasi hindi naman kami dito magla-lunch. Pre ako eh. Sabi mo yung kanina, mist. Mist. Para saan yung mist? Para romantic yung date natin. Romantic pala pag may mist. Kaya pala yung sabi sa kanta, oh, giliw ko. Mist na mist kita. Yeah. Gutom na kasi ako mga kaibigan. Gutom lang si Derek. Tingnan natin yung chimichurri ng cilantro sa itlog. Hindi ko alam kung hindi lang siya bagay sa egg, pero mas tip ko yung parsley. Siguro dahil mas mild yung lasa ng parsley. Pwede na lang honey si MJS. Galing daw ng Abra. Compare natin siya doon sa binibili nating honey sa Shopee. Yung binibili kong honey sa Shopee galing daw Benguet. Pero hindi, lasang legit naman siya. Hindi siya lasang tinimplang asukal or honey na dinagdagan ng asukal. Tignan natin itong kay MJS. Yung lasa ng mouthwash. Ilagay ka sa lagayan ng mouthwash. Ilan yung mali. Kasi di ba pag magmumug kayo, lalagay mo dun sa takip. Oo. Alam niyo yung yung nabibili yung fake honey sa palengke, yung pag tinikman mo parang ang mahihilo. Hindi siya ganito. Ano kaya source ng flour nito? Mas mas mild doon sa binibili ko sa Benguet ay sa Shopee. Yung lagi nating baong tea ay dandelion root. Si MJS nagbaon ng dandelion. Yung flower mismo na tea. Kasi akala niya yun yung di ba? Kaya dandelion binili mo. Akala mo yun yung binabaon ko. Hindi mo alam na root, dandelion root. Root pala yung sa'yo. Oo. Pero dati, Derek. Pero first time ko makakatikim ng dandelion tea. Tingnan natin. Ay, ang sarap. Ang sarap. Ang layo niya dun sa chamomile. Kasi yung chamomile, ang tapang eh. Ayoko nun. Kaya nga gustong gusto na ng tea na yan. Tapos yung kanya, yung pinaka-sugar mo. Ang sarap. Yung dandelion root, parang mas 3 times yung niya, level ng tamis niya sa sa dandelion root. Itong dandelion flower. Ang sarap. Bibili ako nito. Parang hindi na ako bibili ng 1% tent. Na-realize ko napakaganda na itong tent na gamit natin. Medyo bulky pero spacious. Diba? At kung kakailanganin ko ng 2% tent, hindi na ako bibili ng extra. Ano sa inyong palagay? Tutulog na tayo. Medyo late na. Mag-alas 12 na. Plano kong magang gumising bukas kasi parang feeling ko mag-mist yung ibabaw ng lake na gusto kong ma-experience ng personal. Hindi pa namin siya na-experience dito sa 2 beses namin dito eh. Baka magkato yung sinasabing third time is a charm. Hindi na nagbabarado yung ilong ko sa lamig. Ano na kaya ang temperature? Malamang madaling araw, mas lalamig pa yan. Siya. Huwag na tayo. Good night and see you tomorrow. Alas 8 na.
Wala pa rin araw. Kasi nga kanina, mga 5:30. Napakalamig. Ngayon ko na na-experience yung ganun lamig. Kasi mainit tong air mattress eh. So hindi pa nakasubok. Mainit siya. Pero lamig ng likod ko kanina. Kaya, no choice. Ano ako dito. Nagpainit ako gamit yung butane. Lamig talaga eh. Kaysa tisin ko yung lamig. Haba pa ng umaga. Ngayon medyo uminit-init na. Kaya ko nang lumabas siguro. Pero pa rin araw. Isimula na yung ano dito sa Benguet. Cold season. Ito yung isa sa mga maliliit na bukal na sinabi sa amin nung pinaka-boss dito sa Lubo Lake na naglalagay or nagme-maintain ng tubig dito sa Lubo Lake. Tingin ko sa tag-ulan nagiging falls. Lalakas yung tubig niya tapos diretso dyan sa lake. Kaya pag tag-ulan, paligan natin itong Lubo Lake. Kasi bawal maligo sa lake eh. So malamang siguro hindi naman bawal pag may falls na dito. Dito tayo pwedeng maligo. Naka-jackpot tayo ng panggatong. Hindi siya kagaya ng mga lake sa Laguna. Sa may San Pablo, yung Pandin, yung Yambo, na nare-replace yung tubig ng madalas kahit papano kasi consistent yung flow ng water. Tapos meron silang outlet. Dapat kagabi ka pa nandiyan. Wala eh. Kanina wala nakita yung malaking panggatong eh. Hindi na kasi ako nag-ikot kagabi. Hindi ko na narating doon, hindi ko nakita yung malaking panggatong. Isa na kagabi kahit papano, mahaba-haba yung mainit naming temperatura. 13.5 kanina madaling araw sa loob ng 10 ka. O baka sa labas, mga below 10. Grabe pala yung lamig kanina. Niluto si MJS ng Wagyu steak. Wagyu yan, pre. Pan lang yan. Ordinary lang. Hindi Wagyu yan. Kasi pag yan, binigay mo sa ibang tao, talagang mapapasabi sila na pag may hihingi, Wagyu, subukan. Akin lang to. Sana tumatanda na talaga tayo mga kaibigan. Tikman natin itong tortilla ni MJS. Siyempre gamit yung ating chimichurri.
Medyo matigas lang yung meat. Saka walang lasa. Dapat talaga inaasinan yung meat pre pag ano. Pero buti na lang yung ating chimichurri. Nagbibigay ng buhay dun sa tortilla. With the fresh vegetables. And fruit. Kasi ang kamatis ay fruit. Since very dry lahat ng ingredients, yung meat, yung tortilla, yung mga gulay. Napakagandang addition ng chimichurri. Lalo na pag nasipsip na ng tortilla yung ano, yung vinaigrette ng chimichurri. Lalong sumisiksik yung lasa ng olive oil, balsamic vinegar. Wala akong red wine vinegar eh. Yung cilantro. Tapos may konting pitik ng garlic. Sarap. May nag-comment pala na parang hindi naman totoong pang-vegetarian yung ating mga adventure kasi kailangan merong Freedcon intercoms para makasali. Paano nga naman yung mga walang budget pambili ng Freedcon? Siguro hindi aware si sir or first time niya sa channel natin kaya hindi niya alam na tayo ay ambassador ng Freedcon intercoms. Both sa empleyado din tayo. So ako bilang ambassador, kailangan ko mag-isip ng paraan para ma-promote effectively yung product. At ako, hindi naman ako yung basta-basta ang kagaya ng iba na pinakita lang yung product or ginamit lang ng isang beses. Ayos na. Kukuha na ng bayad ng brand. Ang gusto ko, mapakita ko sa brand na nakakapag-influence ako ng buyers. Kaya, bumubuo tayo ng community ng mga users. At yung mga talagang matagal na sa channel natin na medyo kilala na tayo at gusto talaga tayong makasama. Na-appreciate ko naman na nag-i-effort silang bumili talaga. Marami sa mga members natin ay bumili lang ng Freedcon para nga makasama sa Team Istokwa at maka-join sa ating mga camping adventures. Yun lang naman ang nire-request ko sa inyo. Wala kayong babayaran pag sumama kayo sa camping. Walang mga registration fee. Ayoko ng mga ganun. Isang beses ka lang bibili or gagastos. Yun na yun. Forever ka nang kasama sa mga isa-set nating camping adventures. Pinag-uusapan namin ni MJS sa mga mystery ng universe at ng mundo. Kanina topic namin yung mga magkakamukha na tao. Yung mga hindi magkakalahi, magkakaibang race, pero magkakamukha. Hindi yung mga kulang sa chromosomes. Yung talagang literal, parang kambal. Hinapin nyo sa YouTube yan, may project na ganyan eh. Hinanap nila yung mga magkakamukha. Alam ko may website din na ganyan. Mahanap mo talaga yung exact copy ng mukha mo. Tapos pwede kayong mag-usap, mag-reach out sa isa't isa. Sabi namin baka yung programmer ng mga tao, nag-copy-paste na lang tinamad. Typical empleyado, pa-out na, no? Yung batch na yun kinopy-paste niya. Sabi niya, ay, hindi naman magkakahanapan to, magkakaibang lahi, magkakaibang continent Hindi na ito mahuhuli ni boss. Tapos kinopy-paste niya, no? Ngayon nangyari sa'yo, Derek. Sa akin. Oo. Yung singer si Earl, tapos si Rosales. Ginapi-paste 3 beses. Pero di ba ganun talaga, legit. Magugulat ka talaga, akala mo kambal. Pero galing sa ibang bansa. Angas nga. Pasado alas 12 na, pero yung temperature pa din. Pang alas 6. Talaga na dito. Cold season na. Dito pala ay may piso wifi. So, kung kailangan nyo mag-work, hanggang alas 11 nga lang. Tapos, maayos ang CR. Meron pang Filipino, meron pang Japanese. Alam nyo na yon. At may fishing. Magkano yung fishing daw? 25 pesos per head. 25 per head. Kahit ilang isda ang mahuli ninyo. Hindi na pa, talo, no? 3 araw ka mag-fishing dyan. Yun lang pagkain mo, 3 araw. At doon sa mga naka-sedan, huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ng sedan, dahan lang talaga. Meron pa tayong mga pupuntahan at i-discover na magagandang destinasyon dito sa Benguet.
Yung mga hindi nyo nakikita sa balita, hindi nyo nakikita sa mga sikat na vlogs. Yun yung mga gusto namin talagang pinupuntahan para ma-experience at ma-share sa inyo. Itong next ay dinadaan-daanan lang namin tuwing pupunta kami ng Kibungan. Ngayon, bababain na namin siya para silipin kung pwedeng maligo at kung meron ding pwestuhan mag-camping para mag-overnight. Nakalabas na tayo ng main highway, tapos from Lubo, paglabas na main highway, kaliwa, pabalik ng Pabagyo. Tapos madadaanan natin sa right side yung isang waiting shed. Nakita ko sa mapa, meron siyang falls sa baba ng waiting shed. Ngayon titingnan natin kung merong trail pababa sa falls para maapuntahan natin. Sa tabing kalsada lang natin iniwan yung sasakyan. Walang space dun sa mismong waiting shed. Tapos maglalakad tayo na meron namang gawang daanan na. Tingin ko papunta talaga yun ng falls. Hindi lang natin alam kung gaano kalayo yung trekking. Sarado yung access sa falls na hindi naman nakapagtataka at may signage nga doon na kailangan mag-register sa barangay at magbayad. Hindi ko lang namin sigurado kung magkano at sigurado yan meron niyang guide kasi although may ginawang daan papuntang falls for safety na rin ng mga bisita. At alam nyo naman dito pag may bayad, syempre magdadalawang isip na tayo. Kung falls lang naman din may mga napupunta naman kaming or alam kaming punta na falls na libre at tago. Yung nga lang mahirap puntahan ng sasakyan. So next time na tayo mag falls hunting, diretso tayo dun sa dapat na second spot namin para mag overnight ulit. Pero dahil luluwas na naman tayo para bumiyahe ng weekend, Thursday ngayon, hindi na kami mag overnight. Bisitahin lang natin yun para makaligo tayo at makapag lunch. Saka boss! Boss, dyan lang sa may ilog. Tara, boss. Thank you, boss. Nakakasakay na ako, boss. Laking nilakad ko, boss. Saan ka galing yan? Lobo Lake, boss. Lobo Lake? Tapos tumakas ako dito, tinignan ko yung falls. Nakasarap pala. Kailangan pala mag-register. Wala akong pera. Paano yun? Wala ka palang pera, ibaba. May bayad ba? Oo, May hindi. kasabay lang Hold upin kita Ay. Yung pababa sa ilog ay bago pumasok nung tulay. Makikita nyo naman yun. Yung registration area ng makita ng Amburayan River. Kaso sarado Tapos dito tayo pa-park. Liko sa left bago dumating dun sa nakalagay na swimming area. Sapit lang yung ilog. Ano lang to? 2 minutes na lakaran. Wala doon sa parking. Ayan na kaagad. At dahil Thursday ngayon, hindi siya matao. At in fairness, ang linis ng paligid niya. Hindi kagaya sa mga typical na dinudumog na pasyalan. Lalo na dyan sa bandang Bulacan area. Ang dami dyan, nakatago lang yung basura Dito parang talaga, dinidispose nila ng maayos. Ito na, ang ating spot. Napakaganda. Tapos maghanap na lang tayo ng malalim na part ng ilog na magandang languyan. Tapos hindi malakas yung agos. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa halaman na to. Sinabi ng tindero pero nakalimutan ko Pero nakita ko to first time sa Bakun. Nung nagkibungan kami ni Clyde saka ni Maki. Sumay trip kami noon sa Bakun paglapag pa lang nito dun sa Talipapa, naubos ka agad. So na-curious ako kung bakit ganun siya kalakas sa mga lokal. At feeling ko masarap siya. Kung alam niyo yung tawag nito sa English, paki-comment naman
Yung kanyang characteristics ay parang kangkong yung tangkay. Tapos yung dahon niya, parang maliit na pechay. So baka ganun din ang lasa nito. Parang mustasa or pechay. Sabi, gisa lang daw eh. Stir-fried pork and kung ano man tawag dito sa vegetable na to. Para sa akin lahat ng greens bagay sa pork. Or mali. Pork ang pinakabagay sa lahat ng greens. Para sa akin lang naman. Diba muna natin yung dahon. Meron siyang nutty flavor. Kung familiar kayo sa lasa ng bok choy, ganon. Pero ito mild. Yung bok choy talaga parang mani yung kinakain mo eh. Bok choy plus pechay. Bok choy and pechay, pero mild combination ng dalawang flavors. Sarap. Siyempre, bagay sa crispy pork. Try nyo, pag nakakit kayo ng binggit, nakita kayo nito. Sarap nitong i-partner sa kanin. Bigyan mo yan, ha? Ayan no, yung ginawa natin, nagawa ni Direk, tapos yung gulay ni Direk na may karne. Ang healthy ng buhay. Gumawa si MJS nung ginawa ni Bihero sa Ilocos, yung tawag doon, parang deconstructed salad ata to. Basta yung tuna egg mayo na may cucumber. Paborito ko na to. Napakasarap eh. Bagay na bagay kasi yung crunch ng cucumber doon sa softness and creaminess ng tuna egg mayo. Napakaharap ng snack. Kaya natin yung ginawa ni MJS. Tuna egg mayo, tapos yung ginawa nating stir fry. Sorry ha. Lumagal din. Sa mga magsisimula pa lang sa pagka-camping, ay strongly suggest na ang lutuin yung mga pagkain ay yung hindi nyo madalas niluluto sa bahay. At saka umiwas kayo sa instant food. Noodles, delata. Alam nyo kung bakit? Bukod sa mas healthy syempre, kung sarili nyong luto yung pagkain, mas magiging memorable yung experience nyo sa camping. Kasi yung kinain nyo doon, yung hindi nyo kinakain sa bahay ng madalas. Yung hindi nyo kinakain kapag pecha de peligro na. Yung hindi nyo kinakain kapag tamad kayo magluto. So, magandang experience, magluto kayo ng sarili nyong pagkain sa camping. At huwag yung usual na pagkain or ulam ninyo sa bahay. Promise, mas magiging one of a kind yung experience nyo sa camping. You'll be just Salamat sa pagtapos. Mabilisang lang tayo biyahe ngayon kasi bukas pabiyahe na naman kami. Kaya kailangan ko muna umuwi para matapos to. Tapos upload, handa ng gamit, tas alis na naman.